Muli ho, magandang gabi and welcome ho dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Alam niyo ho, ngayong gabi, meron hong tatlong events o tatlong okasyon ho na ipinagdidiriwang ho natin. Kanina ho, nabanggit ko na yung dalawa, di ho ba? Kaya ano ho yung tatlong okasyon na yon o yung tatlong events na yon? Una, siguro yung mas obvious, yung New Year, di ho ba? Ngayong gabi, ipinagdidiriwang ho natin yung bagong taon, New Year. Kaya matanong ko ho, ready na ho ba kayo mamaya para salubungin yung bagong taon? Pakibati yung katabi nyo, Happy New Year. Yun. At pangalawang okasyon ho na nabanggit ko, ngayong gabi ay Solemnity of Mary, the Holy Mother of God. Kaya pakibati ho ulit yung katabi mo, Happy Feast Day. Happy Feast Day, Mama Mary. Okay, meron na hong dalawa. At yung pangatlo, baka hindi ho kayo pamilyar, pero may isa pa hong okasyon, may isa pa hong event. Ano po yon? Ngayong gabi, kung tutuusin January 1 ho, ay ipinagdidiriwang din ho natin yung tinatawag na World Day of Peace, na sinimulan ho ni Pope Paul VI at ipinagpatuloy ho ng mga sumusunod pang mga Santo Papa, si Saint Pope John Paul II, Benedict XVI, at saka si Pope Francis po. So ngayong gabi, bukas ho, January 1, ay World Day of Peace. Kaya pakibati ho ulit, for the third time, yung katabi mo, peace. Okay. So may tatlong okasyon ho, at meron tayong tatlong pagbati sa ating katabi. Happy New Year, Happy Feast Day Mama Mary, at saka yung pangatlo ay peace. At sinasabi ho ng ating simbahan, o pinagdadasal ho ng ating inang simbahan, na sa unang araw ho ng taon, ay sana sumasa atin ho yung kapayapaan. Sumasa atin ho, bawat isa ho sa atin ay merong kapayapaan. Bawat pamilya ho natin ay merong kapayapaan. At yung buong mundo ay merong kapayapaan. At sinasabi din ho ng ating inang simbahan na yung ating inang Maria, Queen of Peace, ay gabay ho natin tungo sa kapayapaan. Kung tutuusin ho, yung peace o kapayapaan ay minimithi ho ng ating inang simbahan para sa atin. Di lang ho sa araw na ito, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Hindi lang ho pang January 1. Kung tutuusin ay 365 days in a year, minimithi, ipinagdadasal ho ng ating inang sambahan para sa atin na meron ho tayong kapayapaan. Kaya nga ho, napakaganda ng ating unang pagbasa na ito'y isang dasal, isang benediction, lalong-lalo na yung benediction of peace, o blessing of peace. Maganda ho yung kapayapaan yung hinihingin natin sa Diyos para sa ating kapwa. O sinasabi sa ating unang pagbasa, The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. So sa unang pagbasa pa lang ho, ay makikita na ho natin yung minimithi ng ating inang simbahan para sa atin. At yan po ay kapayapaan o peace. At yung ating ebanghelyo naman ay nagpapakita ho sa atin ng pamamaraan ng ating mahal na ina tungo sa kapayapaan. Marahil ho, marami tayong minimithi ngayong bagong taon. Di ho ba? Kung meron tayong wini-wish, kung meron tayong dinadasal, minsan maganda raw, isama sa bagong taon. Marahil ho, marami sa atin minimithi na magkaroon ng bagong gamit, bagong bahay malahid, o bagong buhay,
O di kaya'y kahit yung tinatawag na mas matiwasay na buhay, mas magagandang opportunities, di ho ba? Kahit kaming mga pare, meron ding minimithi ngayong bagong taon, lalong-lalo na mamaya ho sa aming New Year's party. Minimithi ho, marami sa amin minimithi, sana siya yung makakuha ng grand prize, maka-blackout. Pero ngayong bagong taon, sa tingin ko, marami ho tayong minimithi, ipinagdadasal. At di naman ho yun masama. Pero pinapaalala ho sa atin na mithiin ho muna natin ang kapayapaan. Mithiin ho muna natin yung peace. Kasi nga ho, walang saysay naman yung magandang bahay, malaking bahay, pero nahihirapan naman ho tayong matulog. Walang saysay din ho yung ingranding handaan marahil mamaya, kung watak-watak naman ho tayo. Kaya pinapaalala ho sa atin, mithiin ho muna natin yung kapayapaan o peace. Kaya matanong ko, sino sa inyo dito ay makapagsabi na siya'y payapa, in peace? Pakitaas yung kamay. Are you in peace? Pakitaas yung kamay kung sabi ay siya'y peace. Meron ho, ng iilan. Sa nagtaas ng kamay ho, yung katabi niya pakikurot, buhay pa ho ba yan? Bakit ho? Kasi baka rest in peace po yan at galing ho sa sementeryo. Bakit ko nasabi niyan? Kasi nga, mailap din ho yung tinatawag na kapayapaan, di ho ba? Madalas, mahirap maabot. At marami rin ho sa atin, tila walang kapayapaan, balisa, at marahil may takot sa buhay. Kaya magandang katanungan ho, paano ho ba natin maabot o masasabi na tayo ay may kapayapaan o peace? Meron ho akong narinig na magandang description ho ng peace o kapayapaan. At sinasabi na may yung mga tribo daw sa North America, para sa kanila ay may 3 levels of peace. Yung first level of peace ay yung tinatawag na peace of mind. Nagsisimula daw yung kapayapaan dito sa isip. Peace of mind. Kaya walang peace ho tayo kung mayroong pagkalito, maraming katanungan sa buhay, may mga pagdududa, o di kay marami ho tayong di naintindihan, o di ho tayo nagkakaintindihan, kulang sa unawa, lalong-lang na kulang sa awa. Kaya sinasabi nila, 90% daw ho ng mga away, lalong-lalo na sa pamilya, ay dahil kulang sa peace of mind. Di nagkakaintindihan, kulang sa unawa, walang unawa sa isa't isa, at lalong-lalo na, kahit sa pamamayo natin, tila kulang ang tinatawag na awa. Kaya para sa kanila, if you want peace, you have to work for the clarity of the mind. Unawain, kawaan, have mercy. First level of peace, peace of mind. At pangalawang level of peace, peace of heart. The heart is always described as something restless. Maligalig yung puso. Bakit ho maligalig yung ating puso? Maligalig dahil ang dami hong gusto. At kapag nakita ng puso yung gusto niya, gusto sunggaban ka agad yung gusto niya. Di ho ba? Halimbawa lang ho sa mga binata, kapag nakakita ho ng magandang dilag, sasabihin niya, bro, ang ganda-ganda niya. Ako unang nakakita sa kanya, akin siya. Roar. Di ho ba ganon? Tapos babakura na yan. Walang pwedeng lumapit. Kasi gusto niya at gusto niyang sunggaban kaagad. Ganon din sa mga dalaga. Pag nakakita ng gwapo, isasabihin sa mga kabarkada niya, sis, ang gwapo-gwapo niya. Akong nakaunang nakakita niyan. Akin siya. Meow. Dahil gusto niya. At kapag gusto niya, gusto niyang sunggaban kaagad. Kaya ho maligalig yung puso. Kasi ang daming gusto, pero minsan, yung gusto niya ay di ho para sa kanya. Minsan ang gusto niya
ay di ho kaagad mapapasa kanya. Kaya sa mga triboy na yon, kung gusto mo ng kapayapaan, work for the taming of the heart. Kunting disiplina sa puso, kunting disiplina sa sarili, at maganda rin pagbigyan yung iba sa pangangailangan nila, marahil sa gusto nila. Second level of peace, peace of heart. At yung third level of peace, ito pa yung common understanding ho natin ng peace o kapayapaan. At ito ay harmonious relationship with others. Walang kaaway, walang katampuhan, walang kasamaan ng loob. O kaya yung biruan naming mga pare, di ho thoughtful. Ibig sabihin ng thoughtful sa amin, di ho nakakalimot sa mga taong nakasakit sa kanya. Na mahirap po kapag hindi tayo nakalimot ng mga taong nakasakit sa atin, wala ding peace ho niyan. Puro sama ng loob ho yung daladala natin. That's third level of peace. Harmonious relationship with others. At sinasabi na maabot lang ho natin yung third level of peace kapag una, meron na tayong peace of mind. At pangalawa, merong peace of heart. Di ho ba? Napakasimple ng description ng peace na yan at napakaganda. At halos ganun din ho yung pamamaraan ng kapayapaan ng ating Inang Maria, Ina ng Diyos. Unang pamamaraan ho ng kapayapaan ng ating mahal na Ina, pagtanggap. Merong pagtanggap. Simula nung binati siya ng anghel, yung ating mahal na Ina, at sinabi ho sa kanya na siya ay magiging Ina ng Diyos, may mga pag-aagam-agam din ho yung ating mahal na Ina. Kung tutuusin, nagtanong din ho siya. Pero sa kabila ng lahat, may pagtanggap yung ating mahal na Ina. Pagtanggap sa sinabi ng anghel, pagtanggap sa pagbisita ng mga pastol, at meron din ng pagtanggap sa pagbisita ng mga mago. Puro di kilala ho ng ating mahal na Ina. Iba ho sila. Pero hindi ho niya sinabi, hindi ho nagsabi yung ating mahal na Ina, ayaw ko na sa inyo, naguguluhan na ako. Hindi ho sinabi ng ating mahal na Ina. Di ho ganon yung reaksyon ng ating mahal na Ina sa sitwasyon niya. Ang reaksyon niya, may pagtanggap, pinakinggan ho niya ang anghel, ang mga pastol, ang mga mago, at pilit inunawa yung mga sinasabi nila. Pilit na inintindi. Kaya ganon din ho, walang kapayapaan kapag walang pangunawa, walang awa, o walang pagtanggap, lalong-lalo na sa mga taong iba sa atin. Naalala ko tuloy, yung aming nanay ho at yung kapatid ko na nag-aalaga ho sa nanay namin ay palagi ho nag-aaway. At minsan, naglabas ho ng sama ng loob yung kapatid ko. Sinabi ko na lang sa kapatid ko, tanggapin mo na lang yung nanay natin. Kasi kahit baliktarin mo yung mundo, nanay pa rin natin siya. Intindihin na lang, unawain, pagbigyan. Kasi mas mahirap kung walang pagtanggap, walang pangunawa. Unang pamamaraan ng kapayapaan ng ating mahal na Ina, pagtanggap. Walang kapayapaan kapag walang pangunawa, walang awa, walang pagtanggap. At yung pangalawang pamamaraan ho ng kapayapaan ng ating mahal na Ina, ito'y pagkalinga. Sinabi ho ng Ebanghelyo na yung ating Panginoon ay nakahiga ho sa sabsaban at nakabalot sa lampin, wrapped in swaddling clothes. At sabi ng isang pari, maingat na binalot ng ating mahal nina ang ating Panginoon. Buong pagkalinga na binalot ni Maria ang ating Panginoong Hesus. And that's care. Mama Mary is showing us the culture of care.
Kapag naging manhid ho tayo, o kapag nagbubulag-bulagan ho tayo sa bawat isa, sa pamilya ho natin, o sa komunidad ho natin, at may naiiwan, may nag-iisa, may nahihirapan, dahil walang kasama, o walang tulong, walang kapayapaan ho sa gitna natin. Pag may pagkalinga, merong kapayapaan. And if there is a care for one another, we can achieve something. Kasi kung wala yung tinatawag na pagkalinga o care, magiging magulo lang ho yung buhay. Magiging magulo lang yung mga bagay-bagay. Makalat ho. Makalat. Yung simbahan ho natin, kahit papano, ay masasabi ho natin na maganda ho yung dekorasyon sa labas at sa loob ho. Dahil nagniningning, makulay, umaliwanag po ang daming ilaw sa labas at dito ho sa loob. At alam niyo ho, hindi ho yan ganun kadali. Nailagay yung mga ilaw na yan. Na marami naman hong natutuwa. Na minsan hanggang 11 p.m. meron pa hong pumupunta dito para magpa-picture lang, no, doon sa harap ng simbahan. Pero hindi ho yan ganun kadali. Tinatawanan ko nga ho yung mga empleyado dito. Naku, nangingitim na ho sila dahil tanghaling tapat ay nagkakabit ho ng ilaw. Pero naging maganda yung mga bagay-bagay dahil mayroong pagkalinga. Pagkalinga marahil ng ilang pare at pagkalinga ng mga empleyado. Pag may pagkalinga, may magagandang nangyayari. At nagiging panatag din ho yung ating kalooban. Nakakatuwa. Peace and joy go hand in hand. Pangalawang pamamaraan ng kapayapaan ng ating mahal na ina, pagkalinga. Care. The culture of care. Sabi nga ni Pope Francis, we need a culture of care in order to create a pathway to peace and joy. Pagkalinga. At pangalawang pamamaraan ho ng ating mahal na ina tungo sa kapayapaan, panalangin. Panalangin. Prayer. Narinig ho natin sa ating ebanghelyo na yung ating Panginoon, ang anak ng Diyos, ay pinangalanang Jesus. Nang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay God saves. At yan ho, yung pangalang na yan, ay hindi lang ho isang deklarasyon, hindi lang ho isang statement. Yung pangalan na yan ay isa din hong dasal. Kaya kung tayo ho'y balisa, kung tayo natatakot, kahit sambitin mo lang ho yung pangalan na yan, Jesus, God saves. Parang nananalangin din ho tayo. Para hong sinasabi natin, Lord, tulungan mo po ako. Lord, iligtas mo po ako. At alam ho natin na sapat ang grasya ng Diyos. Sapat ang tulong ng Diyos para sa atin. The life of Mama Mary is a life of prayer, for she is always with her Son, Jesus, the God who saves. Pray and be at peace in our Lord Jesus. Kaya ho, napapansin ho natin, kapag walang dasal, o kapag kulang ho tayo sa dasal, wala din ho tayong kapayapaan. Yun ho yung tatlong pamamaraan tungo sa kapayapaan na ipinapakita ho na sa atin ng ating mahal na ina. Pagtanggap, pagkalinga, panalangin. Muli ho, sa ngalan ng aming komunidad, ng mga kaparian ho dito sa Priory of Our Lady of the Rosary, dito sa Minor Basilica,
At sa ngalan ho ng aming parish priests, si Father Ching Ho, binabati ko kayo. Happy New Year, Happy Feast Day, at peace po sa inyong lahat. Peace with understanding and mercy. Peace with care. Peace with prayer. Sa lahat po ng suporta na binibigay niyo sa amin, maraming salamat ho. At tanging maisusukli lang ho namin sa inyo ay yung dasal. Prayer of benediction. In Jesus' name, I pray for you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. Happy New Year, Happy Feast Day, at peace ho.